Okay, feeding time nitong dalawang batang ito. Lalaro kami kanina eh. Lalakas ng kumagat nito. Oo, alam nila kakain na sila eh. Kaya excited oh. Alam nilang darating na yung SDN nila. Di ba pakali kasi dumating si Jepoy at yan yung mga SDN. Oh, mga kahol na oh. Ang tinis ng kahol. Oh, ito namang isa. Oh, himod ng himod. Ganda talaga ng mata nito oh. So, parang two-sided ito, no? Isang maaas, isang kakagatin ka at papatayin ka, isa namang mabait. So, paghiwalayin mo ngayon, kanina gano'ng karami pinakain, no? 80 grams po daw. 80 grams para sa kanilang dalawa. 3 times a day. Paghiwalayin ko sila hatiin. Oo, sige. Bigay mo sa akin ako maglagay. So, SDN 42 to guys, original SDN 42, 40 grams, ganyan kakonti lang. Pero yung dumi nila kanina, okay na ba? Tumigas na? Ano pa rin, malasak ng konti. Baka kailangan bawasan pa, hindi kaya? Bigyan po natin ang observe. Sige, bigay mo na natin, sabay natin, para sabay sila. Dito ka. Dito yung isa. Dito ka. Ayan. Yan. Para po sila ay gusto magawan yung kabila. Gusto nila sabay sila eh. Yan, sige. So, punta talaga sa kabila Para tansyado po kasi pagka ilang tuta minsan matakaw yung isa, tapos yung iba ubusan. Ito talaga gusto niya doon sa kabila. Hindi, wag kayong magpapalit. Wag pagpapalit. Dito. Dito ka. Ayan. Huwag ka magpapalit. Dito ka lang. Ano ba? Ba't gusto mo yung kabila? Ikaw talaga, si Bjorn. Kulit yan. Diyan ka lang, di ba? Para hindi magpalit-palit. Kasi hindi natin matatansya yung konsumo. Ayun, ubos na yung kay Lagerta. Ubos na kagad. Naunahan ka ni Lagerta. Ikaw kasi. Kukunin pa ni Lagerta yung nag-iisa. May natitira pa isa. Isa yun. Yan. Ito. Yan. Yun So, okay na yun. Sapat na yun. Mamaya na ulit. Mga gabi na. Ako na magpapakain sa gabi Kasi hapon na ngayon. Anong oras na? Alas 2? Alas 2 na. 2:04. Ayan. So, sapat na yun. Ganun lang kakaunti guys. Huwag niyong bubusugin masyado yung mga tuta. Kundi maaaring mag-overfeed. Tapos mag-overfeed. Lalambot yung dumi nila. Alam niyo ba pagka nagda-diarrhea ang mga tuta, hindi nila na-absorb ng maayos yung nutrients. Kaya akala nyo, ang dami nyo pinapakain, tapos lumalambot yung dumi, hindi rin, nasasayang lang yung pagkain. Dahil lumalabas to sa bituka nang hindi na-absorb na maayos. Ang pinakamagandang poop, yung matigas. Yung medyo pwede mong pulutin. Kaya pagka yung poop ay malambot, bawasan nyo yung pagpapakain nyo ng SDN para hindi sayang yung gastos ninyo sa SDN. Ganun po yung sikreto. Nakakalawit yung ulo nyo. Ganun yung sikreto para makatipid talaga kayo sa SDN. SDN actually ang pinakatipid sa lahat ng dog food. Kung susundin nyo yung suggested feeding. Pero syempre, pag pumapayat yung aso, kailangan dagdagan. Or pag malambot yung poop, baka iba naman ang dahilan. Baka naman may bacterial infection, baka naman may virus. So, kapag persistent yung pagdumi ng malambot, ipacheck nyo sa vet ninyo para ipa-fecal smear. Fecal smear, tapos makita kung may mga bacteria o may mga worms, may worm eggs. Aray ko, malakas kumagat ito. Aray ko! Seryoso yung kagat nitong si Lagerta Dito, paharap natin. Tingin dito. Tama yan. Tabi na natin ito. So, pagka hindi nila naubos yung dog food, guys, huwag niyong ibabad. Ibig sabihin, huwag laging may dog food para takam na takam sila for the next meal. Para sa mga adults naman, na mga adult dog, huwag niyo ring bababad. Huwag nyo rin ibababad yung dog food. Ibig sabihin, after 10 minutes, alisin nyo na kaagad para magtakam sila para sa next meal. Once a day nga lang pinapakain ng mga adult dogs
Kaya the next day nyo na ulit bigyan ng SDN para hindi magsawa sa amoy. Kasi pagka lagi mo na amoy, di ba, nagkakaroon ng smell fatigue. Ibig sabihin, nawawala na yung na desensitize ka, hindi ka na sensitive dun sa amoy. Pagka lagi mong naaamoy. Kaya para po ma-excite yung mga aso sa kinakain nila, kagaya kanina, nakita nyo naman gano'ng ka-excited yung mga to. Huwag niyong babaran. Pag hindi nyo nila naubos, alisin nyo. Ayan. Mas okay yung ganito na parang nabitin sila kaysa yung nasobrahan. Oo. Ayan. So maganda naman yung mga katawan nila eh. Ito medyo makapal ang balahibo. Kaya kakapain nyo, hindi naman puro buto. May muscles na nakatakip sa buto sa spine and muscles nakatakip sa buto sa hips. Yan ang importante. Okay, kasi may mga dogs na makapal ang balahibo kagaya ito. Ito madaling makita. Makita ninyo kung kagad, kung payat. Ganda ng mukha nito. Ari ko! Sakit ha? Bangis ng mukha Bangis. Ano kaya ito? Tatayo kaya ang tenga nito? So pagka yung genetics niya ay hindi talaga tatayo yung tenga niya, wala tayong magagawa. Pero kung yung genetics niya ay nagdidikta na tatayo ang tenga niya, SDN42 is the best na pampatayo ng tenga ng mga tatayo talaga ang tenga na aso kasi protein yan yung tenga. Naglalaro ng tubig, Bjorn! Ay! Hoy! Nako, mana ka sa tatay mong si Ragnar, Ganyan din si Ragnar, Lalaro ng tubig palagi, tinatapon lagi yung tubig niya. Mana kay Ragnar to, ikaw naman, mana kay Ragnar sa kagat. Lakas kumagat. Sabagay, pareho naman sila. Ito lang, hindi lang kumakagat sa basahan. Minsan yung mga pagpipili kayo ng aso for protection work, ayaw nyo rin naman yung masyado mataas ang prey drive. Kasi pag mataas ang prey drive, natalsikan mo ang tubig. Pag mataas ang prey drive, baka sa prey items lang sila maging protective or mangangagat sila because of the prey drive. Pero kapag protection dog, nagbabasa talaga yun, Uy, pati ako binabasa mo dito. Pagka ang aso naman ay seryoso, kagaya walang prey drive, ayaw sa bola, okay lang yun sa protection as long as may civil drive. Ang civil drive naman, yung magagalit siya or mangangagat siya kapag meron namang threat, meron namang alam niyo yun, galit siya because of may pumapasok sa territory niya o merong mangdedehado sa kanyang pamilya or amo. Yun ang gusto natin for protection dogs. Pag protection dog, ayaw nga natin talaga yung masyado mataas ang ball drive o masyado mataas ang prey drive. Ang gusto natin, ako personally, ang gusto ko yung seryosong aso, kahit may bola dyan, wala siyang pakialam, kahit may mga laruan, wala siyang, sakit. Wala siyang pakialam sa mga laruan, pero poprotekta siya, mangangagat siya, at mag-hold siya ng maganda kapag meron talagang threat kagaya ng mga bad guys. Yun ang gusto natin sa protection dogs. Maganda ang mga bite nitong dalawang to at saka yung mga yung instincts nila intact. Ang gusto ko sa mga crossbreeds or yung mga ganito, kagaya nito, three-way cross ito. Ang gusto ko sa kanila, mas less likely na lumabas yung mga genetic problems. Mas less likely na lumabas yung mga recessive problems na dala-dala ng purebred breeding. Kasi pagka purebred breeding, mas likely na lumilitaw yung mga genetic faults. Kagaya, di ba, yung kasi mostly ang purebred dog breeding po kasi ay basically inbreeding yan, from the same lines, from the same bloodlines, although as much as possible malayo yung mga magkamag-anak na pine-pair natin. Pero it's still inbreeding kasi magkakamag-anak lahat yung mga purebred dogs. In one point in time, may ilang mga aso lang na sila lang yung in-include doon sa stud book and sila lang yung na-include doon sa pag-breed nung breed na yon. Kaya ang maganda dito sa three-way cross na ganito, kaya gustong-gusto ko ngayon na mag-focus sa mga super dog breed natin, mga crosses yan, mga mix na para sa working dogs. Mas gusto ko sila kasi mas healthy sila. In theory, mas healthy sila genetically na mamask yung mga recessive traits
ng mga iba pang mga traits na galing sa ibang breeds. Hindi siya